Tito Sotto sinariwa ang kantang Alay para sa Pilipino noong EDSA People Power 1. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Miyerkules, February 26. Pero bago yan at bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang bigating noontime show sa bansa, ang Eat Showtime at Eat Bulaga, ay humiling ako na paki-subscribe po ang aking YouTube channel. Paki-click ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. Paki-like and share na din mga kaparokya. Maraming salamat po. So umpisa natin sa dating Legit Dabarkads host ang ating kwentuhan mga kaparokya. Let's congratulate Alden Richard for Hello Love Again movie with Catherine Bernardo. Dahil naitala ito na top grosser film of all time kung saan kumita ito ng 1.6 billion pesos. Di ikakaila na isa si Alden sa top leading actor in this generation. Siyempre, he did not get it without his partner na si Catherine Bernardo, the director herself, Miss Cathy Garcia Molina. So, ito po yung sequel ng Hello Love Goodbye noong 2019 at sinundan po ng Hello Love Again. So mga kaparokya, naging top grosser din po of all time ang nasabing sequel ng Hello Love Again na Hello Love Goodbye noong 2019. So nagpapasalamat mga kaparokya ang Star Cinema sa nakamtam ng pelikula dahil history po ito in film industry. Kaya proud na ipinost ng nasabing production company under ABS-CBN ang kasaysayang ginawa ng kanilang pelikula. Tampok ang dating host at forever Legit Dabarkads na si Alden Richards at Miss Catherine Bernardo. Samantala mga parokya, Tito Sotto sinariwa ang kantang Alay para sa bayan noong EDSA People Power 1. Proud na i-flinex ng Eat Bulaga host at dating Senate President na si Tito Sotto sa kanyang Facebook account ang kantang kanyang ginawa during the time of People Power 1 na magkaisa. So basahin po natin ang caption ni Tito Sotto dito. Ako ang sumulat ng magkaisa na nagsilbing isa sa mga awit ng pagkakaisa noong 1986 EDSA People Power Revolution. Inaalay ko ang awiting ito sa mahal kong mga Pilipino na naghahangad ng kalayaan at kaunlaran mula noon hanggang ngayon. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Yun mga kaparokya, this is one of the iconic song during the time of People Power Revolution. At magpasa hanggang ngayon mga kaparokya, every time I heard that song mga kaparokya ay talagang nananariwa ang kasaysayan sa bansa. Not only sa People Power kundi sa bansa, sa mga naging bayani dito sa ating bansa. Dahil ang kanta ay patungkol sa pagkakaisa ng mga Pilipino or ng ating bansa. Dahil alam naman po natin noong time nila Jose Rizal ay pinaglaban din po nila ang ating bayan. Ito ay kinanta ni Vernalisa. Hindi kilalang singer pero malaki ang naging impact sa mga listener nito. It was arranged by his longtime friend Homer Flores, the arranger of VST and Company at ng Eat Bulaga song. Kahapon nga ay ipinagdiwang ang ika-39th year of People Power Revolution. Samantala mga parokya, speaking of People Power Revolution, isinariwa din ang It's Showtime host na si Vice Ganda ang makasaysayang naganap noong EDSA 1. Ayon dito mga kaparokya, sa live ng It's Showtime kahapon ay sabi nito anong naganap sa People Power. It's a bloodless revolt. Ito ay pakikipaglaban ng mga Pilipino ng walang dumanak na dugo. Mapayapang paraan sa pakikibaka. Napakaraming Pilipino ang pumunta ng EDSA. Ang kapangyarihan ay bumalik sa tao, di ba? Sa mahabang panahon kasi, ang kapangyarihan ay napunta sa mga pinuno. At ang mga pangkaraniwang tao ay nawala ng kapangyarihan. Pero dahil sa People Power, ang kapangyarihan ay babalik sa tao. At ang mga tao ang nagdikta kung anong gusto nilang mangyari sa bansa, ito nung panahong iyon. Nagkaroon ng kalayaan natapos ang diktatorya, ang martial law, kasi yung mga bata nga, ano kayang alam talaga nila sa nangyari sa People Power. Very well said mga kaparokya para sa It's Showtime host. Ibang klase din talaga ang pagkakaisang naganap noong panahong yon. Ito yung very symbolic ng tunay ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Kaya tulad ng kantang Magkaisa ni Tito Sotto ay magpasa hanggang ngayon ay nakaka-goosebump
mapakinggan ang kanyang isinulat na kanta, including Handog ng Pilipino sa Mundo, na isinulat naman po ni Jim Paredes ng Apo Hiking Society. Mga kantang nagbigay buhay at lakas ng loob sa bansa taong 1986. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga Under TV VJ Facebook page na may 3 million followers at sa Eat Showtime naman po na may 18 million followers. So sa oras na 2:01 PM mga kaparokya, ang Eat Showtime po ay may kasalukuyang segment na Hide and Sing. So hanapin po muna natin ang live ng Eat Showtime. Samantalang ang Eat Bulaga naman po, sila ay may kasalukuyang segment na Gimme 5. So dito may kita po natin mga kaparokya na ang Eat Showtime po ay may 5,600 viewers. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 4,400 live viewers. Again, as of 2:02 PM ang Eat Showtime ay may 5,700 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,400 live viewers. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show. Unahin po natin ang Eat Bulaga Under TV5 Philippines or TV5 na may 2.3 million subscribers at sa Eat Showtime naman po under GMA Network YouTube channel na may 37.9 million subscribers. So sa oras na 2:02 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 22,000 viewers under GMA Network. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 39,000 or 38,000 viewers. So again mga kaparokya, as of 2:02 PM ang Eat Showtime under GMA Network, sila po ay may 22,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 38,000 viewers. Mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. Unahin pa natin ang Eat Showtime under ABS-CBN Eat Showtime na may 2.53 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.33 million subscribers. So, sa oras na 2:03 PM mga kaparokya, ang Eat Showtime, sila po ay may 76,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 106,000 viewers. So again, as of 2:03 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 76,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 106,000 live viewers. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ang total na nakuha ng Eat Showtime ay 103,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 148,000 live viewers. So again, ang Eat Showtime po ay may 103,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 148,000 live viewers. Yan po lumalabas sa kanilang online viewership sa oras na 2:04 PM. At bukas ay matutunghayan nyo na naman ang panibagong yugto ng ating online views update ng dalawang noontime show. Magpapaalam na po ako sa inyo mga parokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.